Kung pwede ko nga lang sana nasabihin sa kanila kung sino ang taong hinahanap nila ay sasabihin ko para hindi na madawit ang pangalan ni David. Pero hindi ko naman magagawa dahil iba ang sitwasyon namin ni Arvin ngayon. Hindi ko masabi sa kanila that Amwa husband has an affair. At doon pa sa nani ni Arvin. Pero sino ba talaga ang ama ng anak mo, Miss Denise? May ibang nagsasabi na businessman ito, CEO ng isang malaking kumpanya, ay pilot, ay model, pero wala namang nakakapagpatunay. Can you give us an answer? Tumahimik ang loob ng studio. Lahat sila naghihitay ng isasagot ko. Nakita kong kumakaway si Sir Jerry at tinanguan ako nito. A sign that I can reveal about Amwa's son's father. Tiningnan ko rin si Chris na katabi nito, and just be looking at her eyes, she's cheering for me. Oh God! Is this a punishment? How can I reveal Arvin to everyone? Hindi ako proud na ipakilala ang isang tulad niyang manloloko. Everyone is waiting for me to speak. Hinigpitan ko ang hawak sa microphone. Itataas ko ito pero parang ang bigat-bigat ng kamay ko. Arvin Spilvey. Fucking bitch. Sasama ka ba sa akin ng matiwasay o kakalagkarin kita papuntang presinto because of this bitch na galit sa akin si Jana? Mabuti na lang at naabutan ko pa siya sa airport, balak pa akong takasan pagkatapos niyang sirain ang pamilya ko. Sir please nasasaktan ako, reklamo niya. Wala akong pakialam kung mabali pa ang buto niya. Maraming nang nakaagaw ng pansin sa amin pero wala akong pakialam. I'm so mad right now to the point that I nearly want to kill her. Nang makarating kami sa parking lot ay pabalibag ko siyang isinakay sa sasakyan. Because of this bitch ay hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalala sa mag-ina ko. Damn it! Before I started the engine ay sinubukan kong kontakin si Arvin. Mabuti na lang may cellphone si Arvin sa lagi niyang dalang bag. I did it for emergency like this and for in case na mawala ulit siya ay agad ko siyang matitrace. May sumagot naman sa kabilang linya and it was Arvin's little voice. Dad! Daddy, his voice is almost cracked hanggang sa narinig ko na siyang umiyak. Where are you, son? Are you with your mom? Are you both okay? I asked, rinig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya. I told him to stop crying and he did. Mom left me in daycare, she said she's going to pick me after her work. Dad, where are you? I miss you somewhat, I'm relieved. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakalayo. Wala rin akong balak na patagalin ang walang kwentang misunderstanding na ito. After I told him that I'm going to pick him, ay pinatay ko na ang linya. I'm going to fix this as soon as possible. Nang makarating ako sa location ni Arvin, ay agad itong tumakbo nang makita ako. Dad, tuwang yumakap ito sa akin. Binuhat ko siya at nang lalabas na kami ay pinigilan ako ng isa sa mga staff ng daycare. I'm sorry, sir pero hindi niyo po siya pwedeng ilabas. Nagsalubong ang kilay ko sa kaharap kong babae na nakasuot ng cartoon character printed uniform. I'm going to take my son, so will you excuse us? Mas lalong nagsalubong ang kilay ko nang hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. I'm his father, should I show you his birth certificate and identity card ha? I said in an irritating tone. Para kasing duda siya na hindi ako ang ama. No sir, we're very sorry, go ahead. Sabi nung isa sa mga staff. Just view her look and how she apologized, tingin ko nakilala niya ako. Ako lang naman ang isa sa mga matagal nang sumusuporta sa kanila. And now, ang kailangan ko na lang gawin ay iharap ang taong may pakana nito lahat kay Jana to explain everything. Sir maawa na kayo, pakawalan niyo na ako. Said-ana nang buksan ko ang pintuan. Ibiniba ko si Arvin sa front seat at sinuotan ng seatbelt. Ate Ana, bakit nakatali ka? Pansin ng anak ko. Pinanlisikan ko ng mata si Ana na nakatali ang mga kamay at paa. Baby Arvin, please talk to your dad na. Pakawalan na ako. Please, pag-aalon niya sa anak ko. How dare her? I don't know why dad did that to you, Anna. But I trust my dad more. My son smirked and it amazed me for telling that he trusts me more, even though
He have no idea of what's happening. No doubt, he's my son. Arvin, sigaw ni Anna in disbelief. Has started the engine again. Where are we going now, Dad? Tanong ni Arvin. Sasagutin ko pa lang sana siya nang sagutin din niya ang tanong niya. To Mom, of course. Right, Dad? I smiled and patted her head. He's a genius. Kinontak ko si Jeb to confirm kung magkasama sila ni Jana. Sinabi nitong nasa kalagitnaan ito ng isang interview, then I asked him kung saan ang location nila. Madali lang hanapin because I know that place. After I parked the car, ay tinanggal ko ang tali ni Anna. If you think of escaping, I'll kill you. Madiin kong sabi bago kami pumasok sa studio kasama si Arvin. We entered the entrance at agad naman kaming sinalubong ni Jebby. What brought you here, kuya? Tanong niya nang makalapit siya sa amin. Oh, hi little junior. We meet again, bati niya kay Arvin nang mapansin niya ito. Hi. I'm your Uncle JB. I saw you when you are this teeny, but now you're big. Minuestra pa niya kung gaano kalaki noon si Arvin nang makita niya ito for the first time, but I have no time for this reunion. JB, can you play with Arvin for a while? I have a little business here. Ha? Ano namang business mo dito, Kois? May balak ka bang pumasok sa showbiz? I glared. Idiot, don't ask. Okay. Alright. Chill, nag-hands up pa siya. Ibinigay ko ang kamay ni Arvin kay JB at hinila ko naman ang braso ni Anna nang mapahinto ako. Be with the way, take me to where Jana is. I asked. Nagsalubong naman kilay nito at mukhang gusto na naman magtanong. I told you, don't ask, pangunguna ko sa kanya. Enter that room, andyan lang siya. But she's in the middle of, hindi ko na tinapos ang sasabihin niya. Agad na akong pumasok sa pinto, and it was too crowded. I don't care for those people here. I have to finish my important business. Pansin kong tahimik sa loob. Hila-hila ko naman si Anna habang papunta kami sa gitna. Hinarang ako ng mga staff pero sinuntok ko ang isa sa mga ito. Touch me and you're dead, wala akong pakialam sa kanila kahit magkagulo pa. Huwag nila akong pipigilan. Before you answer Miss Denise, we'll be back after the break. So abangan niyo po at huwag niyong ililipat ang inyong mga channel, masiglang sabi ng isang babae na may hawak na mikrofon at pagkatapos noon ay may sumigaw na. CT. Oh my God. Sino ang taong yan? Mas dumami ang pumipigil at humaharang sa akin. Nakakainis. Sino sa tingin nila ang ginagalaw nila? Idiot. Get off of me now. Or else I'll call my secretary to close your fucking company. Mukhang nagulat naman ang mga humaharang sa akin. Hindi nila mawari kung pipigilan pa ba ako o hahayaan. A bunch of idiot. I saw Jana's face at mukhang nakatingin ito sa hawak kong si Anna. I stepped forward close to her. I clenched my jaw and looked at her intently. Sir, malapit na po matapos yung patalastas, kung pwede po sana tumabi muna. Shut yippee, sigaw ko, galit na galit ako, hindi ko mapigilan. Umalis naman ang lalaking nagsabi sa akin at mukhang sinenyasan ang iba niyang kasama. Rinig kong nagbubulungan ang mga tao sa loob pero wala akong pakialam. Binalibag ko sa harapan ni Jana si Anna. Speak. Nagsalita naman si Anna kahit napautal-utal siya. Sinabi niya ang lahat ng gusto kong marinig ni Jana to clear this misunderstanding. And when she finished her confessions, I called the police at ipinadampot siya. Now, do you doubt me, Jana? I asked while looking into her eyes. I pray she believed me. Sir, please baka pwedeng ipagmamaya niyo na po yan. Sabi ulit ng lumapit sa akin kanina na nilapitan ako ulit. Aglare at him, umatras naman ito palayo sa akin. How rude. Finally she speak. Sorry guys for this mess. Me and my husband had a misunderstanding lately, but he already cleared it. Kahit na nagkalat siya ng lagim dito, sana ay maintindihan ninyo. Patay na patay kasi sa akin yan. She laughed.
Pati yung mga audience nakitawa na rin. What the hell? I thought. Nilapitan niya ako. She offered her hands and of course, I grabbed it. Iniharap niya ako sa mga tao. Nakakasilaw naman pala dito. Suminyas sa mga cameraman ang lalaking lumapit sa akin kanina at nagsiyayos naman ang mga taong nakaupo. May mga lalaking binabae na lumapit sa akin at kung ano-ano ang ipinahid sa mukha ko. Buisit. Pasalamat sila hindi ko sila nasuntok dahil nakangiti si Jana. Damn it. And isa, dalawa, tatlo, kiye, sigaw nung may hawak na, ewan kung anong tawag dun. We're back. Mahirap talaga pag-live mga kababayan. Maraming unexpected, sabi nung babaeng announcer ata or maybe she's an interviewer. Nakaupo na kami ngayon kasama ng ibang kasamahan ni Jana na ini-interview. Habang nagsasalita pa yung announcer ay naiisip ko nang tumayo at umalis dito. Just don't leave in your seat and just smile. Bulong ni Jana. I whisper that leads me to have a sweet goosebumps. Haish! Ito na ang inaabangan ng lahat, ang kasagutan ni Miss Jana Denise tungkol sa kanyang misteryosong love life. Miss Jana, balik tayo sa usapan. Who is the father of your child? That's me. Sagot kong parang normal lang. What? Double what? Totoo naman. Ako ay isang babaeng iniwanan ang bayan na kinalakhan at nakipagsapalaran sa syudad para matupad ang aking pangarap na maging isang sikat na artista. Namasukan bilang kasambahay sa ilalim ng among ubod ng arte at ubod ng sungit pagdating sa kalat. Arvin Esqueta, ang mortal na clean freak. Nagkaroon ng tapat na kaibigan. Chris, ang Amazona. Nasawi sa pag-ibig sa unang pagkakataon. Jelly, ang una kong pinagpantasyahan. Naging sekretary rin ni Arvin Esqueta sa umaga at katulong naman sa gabi. Idagdag mo pa sa kasunduan ang pagpapakasal namin at pagkakaroon ng anak para sa nanay niyang bilang na lang ang mga oras. Nasawi, ngunit bumangon. Natupad ang pangarap, ngunit para bang may kulang. Binagyan muli ng pagsubok, ngunit hindi tinalikuran. Nasaktan muli, pero nagawa pa ring magpatawad. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang Jana Denise Castillo ay hihirangin bilang isa sa mga artistang may pinakamalaking achievement sa industriya ng showbiz? Ilang taon pa lang ako sa industriya at kahit na marami akong kinaharap na suliranin ay naging successful pa rin ang movie namin ni David. Nakakalungkot nga lang dahil kailangan ko nang iwanan ang karir kong pinaghirapan. Hindi naman sa hindi ako natanggap ng mga tao. Ayaw ko lang kasi na pagpiestahan pati ang buhay ng anak ko. Simula kasi nang maipakilala ko rin si Arvine sa media ay maraming nag-o-offer na maging artista dito. Hindi ako sang-ayon dahil alam ko kung gaano kahirap ang mamuhay sa harap ng nakakasilaw na kamera. Pati pangulangot mo at pag-utot ay ipa-front page pa nila. What I mean is, gusto ko lang naman na makakilos si Arvine ng normal sa kapaligiran niya, and besides, bata pa naman siya. Si Arvin naman ay mas lalong nakilala sa larangan ng business. Isa na siya ngayong business celebrity. Hindi ko rin alam na sikat pala siya sa bansa maging sa abroad dahil sa dami ng achievements nito and connections. Nakakainis nga lang dahil maraming umaaligid na higad sa kanya ngayon kahit na alam naman nila na committed na siya. Nakakabad trip. Sina Sir JB at Chris ay in-announce na nila na engaged na sila pagkatapos ng congratulatory party sa movie namin ni David. Hindi na ako nagulat doon, masaya nga ako dahil alam kong nasa mabuting kamay ang kaibigan kong si Chris. Si David naman ay nagkaroon pa ng mga sumunod na project. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na kami ulit magkakasama sa big screen. Sinubukan ko namang kumbinsihin si Arvin na pakawalan na si Anna at iurong na ang kaso. Somewhat, naiintindihan ko siya dahil minsan na rin akong nagpantasya sa isang lalaki. Isa na lang ang kulang. Ang marinig ko mismo sa bibig ni Arvin ang 3 magic word na I love you. Ilang beses na akong nagpaparinig sa kanya pero sadyang manhid ata ang taong yun. Jesus. Hayaan na nga lang. Sabi nga nila, una, makontento ka sa kung anong meron ka. Pangalawa, huwag mong hanapin ang wala. Pangatlo,
Huwag kang mamilit kung ayaw. Pang-apat. Time is gold, nakalimutan kong maglalaba pa ako. Hi! Balik sa normal ang lahat. Tigasin ulit ako. Tigalaba, tigaluto, tigalinis, tigaurong, tigaplansa, tigaisis ng banyo, at higit sa lahat tigaalaga ng mga maaarte. Pagkatapos kong maglaba ay naghanda na ako ng hapunan dahil malapit nang dumating sina Arvine at Arvin. Usually, ako ang sumusundo kay Arvine sa school niya, pero dahil marami akong binili sa grocery, ay si Arvin na lang ang pinapunta ko. Mommy, we're home, rinig kong sigaw ni Arvin. Agad ko naman binitawan ang niluluto ko at sinalubong sila. How's your day, baby? I kissed her forehead and pinched his rosy cheeks. I told you, Mommy. Don't call me baby anymore. It's embarrassing. He pouted his lips. Natawa naman ako at saka ginulo-gulo ang buhok niya. But you're still Emo baby, Arvine. Hihihi. Napatingin naman ako kay Arvin na nakatayo na nakatingin lang sa akin. What? I asked, naka-poker face lang siya. What? Ulit ko. You forgot something, napaisip ako, forgot o nga pala. Oo, yung niluluto ko pala, tatakbo na ako papuntang kitchen nang hilahin ako ni Arvin sa braso. I said you forgot something. Nangunot ang noo ko. Oo nga, yung niluluto ko nga. Inosente kong sagot. Hi, Mommy, napatingin ako kay Arvine na nagkakamot ng ulo. What? Bakit ba hinihiyawan ako ng anak ko? Just kiss him and say welcome home. I smell something burning already at... Saka tumakbo papuntang room niya. That brat. I whispered in the air. Nabalik ang atensyon ko nang pisilin ni Arvin ang braso ko. What a knave wife. Then he chuckled. I felt ang heartbeat na pabilis ng pabilis ang tibok nito. And for Peter's sake. Bakit ako nahihiya? Ngayon pa na may anak kami at okay kami. I'm such a teenage here kung kilijin. Urg, Jana. Nangangawit na ako dito, sigaw niya. Panira ng moment. Pinagtaliman ko siya ng mata. Sungit, then I gave him a peck on his cheek then say, welcome home, in a sarcastic tone, saka nagmadaling naglakad papuntang kitchen. Narinig ko pa siyang tumawa, anong nakakatawa? Urg, nasunog tuloy ang niluto ko. Ngayon na nga lang makakakain ng pasta bukod sa adobo palpak pa. Kung bakit ba naman kasi ayaw pumayag na kumuha ng katulong si Arvin, para kahit papano ay may tumutulong dito sa akin. Gustong gusto niya talaga akong pinahihirapan. Anong ipapakain ko sa kanila ngayon? Kung sa labas na lang kaya kami kumain. Agad kong pinuntahan si Arvin para sabihing sa labas na lang muna kami kumain. Dahil kung magluluto ulit ako, mamamatay sa gutom ang anak ko. Arvin. Kawat, hindi siya tumingin sa akin. Lumabas na lang kaya tayo. Nasunog kasi yung niluto ko. Dahil sa'yo, ang arte mo kasi. You're asking for a dinner date now, huminto siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. No. I'm asking if we can eat outside dahil nasunog nga ang niluto ko. Hindi na kasi aabot kung magluluto pa ako. Fine then, let's have a dinner date. Hindi nga sabi dinner date. Ang kulit ng lahi. Correction, family dinner yon. Pagtatama ko kahit na malayo na ang pinag-uusapan namin. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ko si Arvine sa sala habang nanonood ng TV. Pinaakyat ko siya ng kwarto niya at pinalitan ko siya ng damit. Pagkatapos kong bihisan si Arvine ay ako naman ang gumayak. Nagsuot lang ako ng simpleng damit, a plain white dress na above the knee ang haba, and a 2.5 inches na sandals. And for the face, naglagay lang ako ng face powder, mascara, and rosy-colored lipstick. Then for my hair, tinali ko na lang pataas din, tada. Simplicity is my best policy. I want to eat now. I saw Arvin on my back through the mirror. Ito na nga, nakagayak na sabi ko habang isinusuot na lang ang wristwatch ko. He surprises me when he hugs me from the back, behind. Can I eat you now? He huskily whispered in my ear.
I swallowed Emma's saliva when I smelled his sweet scent breath. Nabibingi na ba ako? Tama ba ako ng rinig? I gather all Emma's strength not to be embarrassed. Arvin is waiting outside. Shit na malagkit, nautal pa ako. I saw our reflection in the mirror. Grabe ang pula ko. Halatado yata akong kinikilig. I saw him chuckle then hinarap niya ako sa kanya while still hugging me at Emma's waist. Sorry for making you do all the stuff here. Iniba niya ang usapan pero pinili kong pakinggan na lang siya dahil i-open ko rin naman yan sa kanya. I don't want to get any stranger in our house because I don't want that happen again. Oh, is he pertaining about that Anna's incident? I don't want to lose you again. I don't want more misunderstandings. It's killing me. Oh, is this a confession? Sana ituloy-tuloy na niya and let me hear those 3 magic words. I'm not very good on saying things like this but he leaned his forehead to mine while without breaking his gaze on me. Thank you for making me this happy. I know sometimes I'm being jerk, but I love to bully you because it was fun to make you have such an epic face. It was fun since I met you. Ngayon ko lang naramdaman ito sa isang tao, akalain mong sayo pa. I frown, anong ibig niyang sabihin ha? That face is the one that I like about you. Madali kang mapikon pero mahilig mampikon. Nagsalita ang hindi mahilig mampikon at halimaw kong mapikon. For making me live like a madman when you left me when we're in Korea, I salute you. You're the only one who knows how to piss me most. You left me without a word. I want to beg you that time not to leave us. I'm ready that time to live with you and Arvin and become a happy family because hindi ko alam kung kailan tumulo ang mga luha ko, naramdaman ko na lang na pinupunasan yon ni Arvin. Hindi ako makakuha ng sasabihin, bakit ngayon ko lang nalaman ito? Bakit hindi niya sinabi sa akin noon pa? Inaamin kong napuno ako ng galit noon. Pero sa kabila ng lahat hindi ko pa rin makuha na kalimutan ka ng tuluyan. That's why I hired a secret investigator para masubaybayan kita. And I'm so proud of you tuwing nakikita kita sa mga magazine. Alam mo bang para akong baliw na fan dahil halos ubusin ko ang mga inare-release mong magazine taon-taon, he laughed. Oh my God, this is too much. Sobra pa sa I love you ang mga sinasabi niya sa akin ngayon. Then I thank God when we met again. I'm mad at you first when I saw again in personal. But later on, I realized that I'm mad because I'm longing for you. Dan, baka naman isipin mo patay na patay ako sa'yo dahil sa mga pinagsasasabi ko, natawa ko sa sinabi niya. Ngayon lang ba niya na-realize? Sisk, nalukot na naman ang mukha niya. Dan, what happened to me? It's all your fault. Sisk, sabi nitong napatapal sa noo niya. Niyakap ko siya at ramdam kong medyo nagulat siya sa ginawa ko, but later on ay niyakap niya ulit ako. It's my turn now. I pause, don't say anything, just listen to what I say. He nodded. Noong una buwisit na buwisit ako sa'yo. Napakasungit mo, napakaarte mo. Kung ano-ano na nga ang mga naidikit ko sa pangalan mo. Pakiramdam ko ang malas-malas ko noon dahil nagkaroon ako ng among katulad mo. Utos dito, utos doon. Nakakainis talaga ang ugali mo. Huminto ako at tiningnan si Arvin. Yumakap ulit ako kasi ang dilim ng oorang lumalabas sa kanya. Ang sama ng tingin. Scary. Don't mind me, just continue. Sabi nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Nagalit yata, hehe. Bibat. Hindi ko na namalayan na unti-unti na palang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Nagsimula yon nung nakita ko yata yung abs mo. Natawa ako nung maalala ko noon nung hinubad niya yung damit niya kasi maglalaba ako. Narinig ko naman siyang nagsisk at natawa. Noong nakiusap ka that I have to bear your child ay nagdalawang isip ako. Don't get me wrong, may pangarap ako that time and the fact na mahalaga sa akin ang pagkababae ko at ayokong isipin mo na easy to get lang ako basta may perang kapalit. But when you begged and kneeled, it touched Emma's heart at hindi na inisip kung ano ba ang kalalabasan ng lahat.
Besides, napalapit na rin sa akin si Umma at hindi ko pinagsisisihan na isinilang ko si Arvine. When I got pregnant, nakita ko kung gaano kakasaya. I almost think that you almost care for me too kahit napantasya lang. That's the time when I wish that our lies become true, dahil ipinakita mo sa akin na okay tayo. But you became cold towards me nang malapit ko nang ipanganak si Arvine. Naisip ko na wala na akong kwenta dahil malapit mo nang makuha ang gusto mo. Napahinto ako nang ilayo ako ni Arvine sa kanya. That's not true. Iniisip ko na noon kung paano ko sasabihin sa'yo na huwag ka nang umalis at gawin na nating totoo ang lahat. Ngumiti ako at tumango-tango. Hindi mo ako masisisi dahil hindi mo ako halos kinakausap noon. Isa pa wala naman akong idea noon sa mga iniisip niya. Dahil gusto kong bigyan ka ng time para makapag-isip. And me too, gusto kong makasiguro sa lahat that time. But when I am ready, saka ka naman umalis. Umalis ako kahit labag sa loob ko kasi nga ang cold mo. Gets? Ilang beses kong naisip na bumalik ulit sa bahay natin sa Korea, pero nakatadhana yata na magkalayo muna tayo. I didn't even use your money dahil gusto kong ibalibag sa mukha mo yon kapag binawi ko na si Arvine. That's mean. Kaya pala nagtrabaho ka. Nagtataka ako dahil sa laki ng pera na ibinigay ko sa'yo, dapat nagpatayo ka na lang ng business instead na magtrabaho ka. Yes. Nagalaw ko lang ng konti nung nagsarili ako ng bahay. Kay Chris kasi ako noon nakitira at dahil din sa kanya kung bakit ako nakapasok showbiz. Yeah, I know. You knew. I told you that I hired a secret investigator. Ah, oo nga pala. Nasaan na yung perang binigay ko sa'yo? Tanong niya. Nilagay ko sa account ni Arvine. Umiti lang siya at niyakap akong muli. I love you, wife. Then he kissed my forehead. Ako naman tong natulala at napaluha sa saya. Sisk! Such Sierra babay. Panghaharot sa akin pero sweet pakinggan. I love you, sweetheart. I replied. Kita kong nag-blush siya. You're blushing like teenage. Panghaharot ko sa kanya. Sisk! You two are blushing. Hindi ay we are both blushing. Sabi kong natatawa pero nagseryoso ang mukha niya. Even though I'm not telling I love you every day, but I promise you to feel it every second, every minute, every day and forever as long as I'm alive and kicking. Kung gusto mo ngayon ko na iparamdam, he said in husky voice. Oh my God, nang aakit siya, inaakit ako. Hinawakan niya ang batok ko while leaning on my forehead. Parehas kaming nakangiti sa isa't isa. I thank God I found such a man like this kahit na hindi siya perpekto, lalo na sa pagiging bipolar niya. But he always find ways to be a perfect man in my eyes. Higit pa sa salitang I love you ang ipinarating niya sa akin at ipinaramdam. We're kissing each other na para bang pag-aari namin ang mundo. A sweet, sincere and passionate kiss. Mabuhay ang Pilipinas. Mom, Dad. Gutom na. Oo. That's gross. Naghiwalay kami ni Arvin at sabay na lumapit kay Arvine na napatakip ng mata. What you want to eat, son? Asked Arvin to Arvine na pinuntahan si Arvine at binuhat ito. I want adobo, tuwang sabi ni Arvine habang nakataas pa ang dalawang kamay at mukhang excited na excited. Diyos ko! Adobo ni naman. Pati ba naman sa labas? Pagwawakas.